higit sa lahat natin sa pagkalikha sa atin, we are polygamous in nature. Di nyo ba napapansin si Sir? Katabi na si Ma'am, kinakalabit pa rin ang yaya ng anak nila. At hindi lang sa tao ang polygamous, maging sa hayop. Di nyo nakita yung manok na lalaki? Ang nakasunod sa kanya, 4 na babae. Muslim din. Poultry ng manok, dalawang lalaki, ang daming babae, nangingitlog lahat. Punta ka sa pastuhan ng baka, daming babae, isang breeder, buntis lahat. Polygamous din sila. Tingnan nyo yan. Ano pa ang dahilan? Kasi ang tagapaglikha natin, talagang siya ang the best planner. He's the all-knowing, the controller, the sustainer. Mga mahal na tagapakinig, kaya tayo pinahintulutan mag-asawa ng 4. Kahit pantay pa ang gawin ng Diyos sa pagsilang ng lalaki, may babae. Pero alam natin na sa ngayon lamang ang babae sa lalaki. Tayong mga lalaki, malapit tayo sa panganib. Kayo, nag-army kayo, nagsundalo. Ang iba naman, nag-NPA, nag-abusayap, nagkatagpo, patay lalaki. Ilang babae ang maiiwan? Sino ang kakalinga ron? Mangingisda. Walang mangingisda na babae, karaming lalaki. Inabutan ng alon, patay. Magbubukid, maakyat na nyo, nahulog, patay, babae na naman maiwan. Ang iba nagpare. Ang iba bumigay pa, aray. Paano na yan? Sino ang kakalinga niyan? Kaya sa Islam po, mga mahal na tagapakinig, ang pag-aasawa namin na higit sa isa, hindi sarap, hirap. Kasi sa araw sa Islam, ang isang binatang Muslim, papakasalan niya ang biyudang babae na may anak na 3, 4, kaya niya pakasalan para matulungan niya sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Ganun po. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa lang asawa niyang birhin. Puro mga biyuda. At tulad niyang sinabi ni Brother Yusuf, kung ang una mong asawa na bilhan mo ng isang hirpin, may hirpin din yung pangalawa, pangatlo, pang-4. May 3 kang asawa. Ilang araw sa linggo, isang araw ka doon, dalawang araw ka doon, dalawang araw. May sobra na isa, paikot din yun. Kaya po mga mahal na tagapakinig, ayon sa survey, sa 100 na kalalakihang Muslim, less than 10% lang sa amin nakapag-asawa ng higit sa isa. Bakit? Mabigat ang obligasyon. Pero huwag kayong mabibigla, kasi mahilig ako mangbigla. Sa kalalakihang Christian, sa 100 na Kristiyanong lalaki, less than 10% lang sa inyo ang walang another woman. Kasi maliit lang ang kondisyon nyo. Alam nyo yung kondisyon nyo? Sabihin ko, huwag lang mahuhuli ni Mrs. Yun lang. Si Ruben Abdulaziz Padilla nung mag-Muslim, sabi na, kaya yan nag-Muslim para mag-asawa ng marami. Sabi ni Ruben, Christian pa lang ako, ang dami ko ng asawa, ba't ako mag-Muslim? Ito ho, atin-atin lang. Kung papayag kayo. Pero pwede na rin yung iparating. Si Joseph Estrada gusto mag-Muslim. Kaya lang tinanong niya, ilan asawa ng Muslim? Sabi na 4. Ay, hindi ako pwede, 12 asawa ko. So dito pala, mali yung pananaw na narinig ko ng Kristiyano na kapag babaero ka daw Kristyan, may solusyon na, mag-Muslim ka. Mali. Nakausap namin si Colonel Ibanez noong nakaraang araw, bago ito ma-schedule, sabi niya, karamihan ng sundalo, nag-Muslim para mag-asawa. Lang ng marami. Sabi ko, Colonel, kung totoo man yan, mali ang konsepto niya. Kasi ako, sabi ko, dati akong Kristyan, alam ko sa Kristyan, isa lang asawa, kahit ganito lang hitsura ko, marami akong extra. Mayroon akong bida. Mayroon akong extra. Ngayon Muslim ako, natira lang ang bida, walang extra. So ganun, kaya yung sinabi niya, mga sundalo na nag-Muslim, mga asawa, sabi ko, mali ang kanyang napuntahan. Dahil dito, malilimitahan ka hanggang 4. Pag Kristyan ka, malaya ka. Kaya walang puwang sa Islam ang lalaking babaero. Doon sa tanong ng brother na ang 5 times na sala, ibinase niya doon sa Islam. Ang totoo, hindi yan ang meaning na Islam. I-S-L-A-M na Isya, yung sala natin ng gabi, Isya,
Subu, Lohor, Asar, Maghrib. No. Supposed to be hindi Lohor. Dhuhor yan. So, hindi yun. Ibang meaning ng Islam. Pinaliwanag ng Islam. Islam, ang ating pananampalataya, ang tagasunod ay mga Muslim. So, ganito lang kasimple ang isang Muslim, mga mahal na tagapakinig, para hindi maggulo. Ang Muslim, pinaliwanag kayo na mga nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko at tumatalima. Para sa inyong kaalaman, ang araw Muslim eh. Sumusunod niya sa batas na binigay ng Diyos. Sabi ng Allah, sumikat ka sa silangan para maging tanglaw, ilaw ng aking mga nilikha sa kanilang paghanap buhay. Ilaw natin yan. Sumikat sa silangan, lulubog sa kanluran. Wala siya magawa. Sumusunod siya sa batas ng Diyos. Mga bituin, Muslim din. Pagmasdan niyo ang bituin sa gabi, bakit hindi nagbabanggaan? Bakit hindi naglalaglagan? Wala namang mga tukod yan. Sumusunod din sa batas ng Diyos. Muslim. Ang punong mangga, Muslim. Kasi sabi ng Allah, mangga ka, magbunga ka ng mangga. Pag nakita kayo mangga, nagbunga ng santol, hindi Muslim. Mga hayop, Muslim. Sabi ng Allah, ikaw kalabaw, mag-asawa ka, kalabaw. Nakita ba kayong kalabaw nag-asawa ng kabayo? No, hindi na siya Muslim. Ganun lang kadali. Lahat ng nilikha ng Allah, ng Diyos, na nakikita natin, na sumusunod, sumusok at tumatalima sa batas ng Diyos, they are Muslim. Kaya pag hindi ka sumunod sa iyong tagapaglikha, no, you are not Muslim. Ito lang po kasimple. Pag ako, dating Christian, nag-Muslim, tinuruan ako. Simple lang. Pag isa kang Muslim, ipag-utos mong mabuti, ipagbawal ang masama. Tapos na. Imagine niyo kung ang lahat ng tao sa buong mundo, Muslim, nag-uutos ng mabuti, nagbabawal ng masama. Hindi natin kailangan security guard. Hindi natin kailangan sundalo. Individual nag-uutos ng mabuti, nagbabawal ng masama. Ano pang problema? Yun po ang katotohanan. Tingnan nyo ang Muslim, ang turo ng Propeta Muhammad. Pag ang malakas daw na Muslim, hindi yung may kalaban siya, sinuntok niya, tumbah. No, hindi yung malakas na Muslim. Ang malakas na Muslim, kapag ginalit ka, mapipigilan mo ang galit mo. Yan ang malakas na Muslim. So mali yung sabi ng mga Muslim, ganito. Kaya kung taliwas dito ang nangyayari sa kilala yung Muslim, may kilala kayong Muslim ang pangalang Abdullah, Yusuf, Muhammad, pero nagbibita ng shabu, nagbibita ng bulsidi, mamamatay tao, nangingit na. Hindi ho. So, nakarating na ngayon ito sa inyo. Okay? At, okay. Yung pagsasala po ng 5 beses, kailangan nyo sa isang Muslim. Inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Ang pagdarasal ng 5 beses sa maghapon, yan ang maglalayo sa atin sa paggawa ng kasamaan. 5 beses? Nakakahiya. Nalalapit sa kanya, mamaya gawa ka ng mga kasalanan. Okay, summarize ko lang tungkol doon sa baboy. Pag tinatanong ako bakit ang mga Muslim hindi kumakain ng karne ng baboy, sinasagot ko lang ng maiksi. Pwede kaming manukin, bakahin, kambingin, wag lang kaming bababuyin. Maraming salamat.